galing sa ibang shop. So tinutulak siya. Yun. Tinutulak. Nasiring na under. Umandar na. Papakuha kasi ako, hindi ko gusto akong kumuha kay ano man gudan history ni? Oh, di ko under dati pa. Di na andar. Dati pa. Under atas matambay yan, uwak. Nakumbuga na. Amin ito niya history. So dito na pandar ini waray. Pandar ko niya, pero okay ta. Napandar lagi ko no. Under mo niya. Gindal ko naman dire kay. Aron dumitan may nabamba. Kay ko, dili daw, di mo gana. So karon imo mangido so para ini mandar. Aray, kay. Susura yo. Parang ni redondon kon. So amulay niya, nasugad lito ya. Tapos ano compression, di mo agad pinahin ko. Kumo tayo. Bini ko na ya. Oh, sige anay, may da po mga pangutana kay mo pa ito. So han una pa amlay ni nasugad la nalagitik. May da mo nakagat usahay. Tapos low compression ba? Wala niligtas sa akong may daw compression tester. Magagod low compression. Sige. Si Amo malada tun ko ni. Ini nga lagitik, nasuwad lang ito na lagitik. basta under lang daw. Pero Amo din makina. Kita ko sa mga ano sa ni. din may tagas. Dili dati. Ini. Kiranglan na compression, i-check ko ini, compression tapos itong diri hapit na start. Amo diya bagan diri na redondo, nalagitik la. Possible may problema an kuan hini an starter. Ano daw niya pagpaandar nasa yung junjun umandar mo kuno. Na-under man to sa diri daw. Ano man yung ginagamit pag mandar ya? Duso. Mandar no. Sumtong. Di mo pa itaw doon pag minute. Maparo nga na, muga na ya. Tapos pag matambay na pagyan, hindi na mga gandar. Makapuyan ka lagay. If I naman ino. Sige. Iya, alsa ko yan. Oh. Nga mo susigod rin. Ayan guys, naglalagitik lang yung relay pero hindi gumagana yung starter motor. So iti-test ko ulit. Tingnan ko tong relay, ito yung relay. Kung pag-start ko, so pag-start ko dahil nandito na yung positive. Pag-start, dapat ito dadaloy din dito. Pag trigger niya, yung positive dito ay magdidikit dito. So pag pindot ng starter motor, so itong wire na to papunta ito ng starter motor. So pindutin ko yung starter button. So ayan guys, good. Ibig sabihin, kaya ayaw ma-start sa motor may problema. Sa starter motor. So dito naman ako magte-test. Ito yung starter motor. Pindutin ko yung starter button. So ayan. So ayan, na-supply yan. So ibig sabihin, yung starter motor na to may problema. So tatanggalin ko to. Tingnan ko kung anong problema. Ayan guys, kabit na yung starter motor. Binalik na. So goods na yon. Bukan natin yung start. Magre-redondo na to. So ayan.
Redondo na siya pero wala pa ring start. So yan guys, walang start. Subukan natin kung may kuryente ba to. So again guys, ang motor na to is galing na sa ibang shop or mga mekaniko. Subukan ko kung may kuryente. So nagwa 100 naman siya guys. Pero pag ganyan dapat under yan. Kung may ganyan siyang compression, ibig sabihin ulit. So yan guys. Okay naman yung compression niya, umaabot ng 100 PSI. Ulit. So yan. Yan yung pinakataas na compression niya. So pag ganyan, goods to. Pwede ito mapa-under. Ang problema lang, may problema pa to sa ignition system. So isasantabi yung ano niya, yung problema sa compression. So ibaliwala natin yung kasi mayroon siyang 100 plus na PSI, mga 110 PSI. So pag ganito, dapat under to. Pero hindi siya ma-under dahil may problema pa siyang iba. Problema siya sa ignition system. Or pwede sa fuel. Pero kanina nakita ko to, basa to ng gas. So possible sa ignition lang siguro ang problema. So malalaman natin yan guys. Yung spark plug, itetest natin kung goods ba yung spark nito. So ayan guys, itetest natin yung spark plug kung goods pa to. So yan. So goods pa naman guys. Itetest ko yung mga spark plug cap niya. So mayroon siyang rated value na 1 kilo ohm. Ito din yung isa 1 kilo ohm. So dapat makuha natin ng ganyang value. Kung tama pa. Test natin sa ohms.
Kahit magkabaliktaran yung ano, test lead o test probe. Yan, 1.30 kilo ohms. Oh, goods pa to. Sa kabila. Itong isa. Ayan. 0.997. So, goods pa to. Almost 1 kilo. 1 kilo ohm. Goods pa to. So, yung mga cup, walang duda. Goods pa. So, ngayon, isa mo lang yung gumagana na ignition coil. Doon sa kabila walang spark. Subukan natin kung makakapa-under ba tayo sa left side. Left side lang yung gumagana. So subukan natin paandarin. So kanina kasi mabasa yung spark plug doon. Tapos ngayon napagana na natin yung electric starter o starter motor. So subukan natin yung isa lang yung gumagana na coil. So yan guys, gumana. Wala lang siyang minor. Wala siyang minor. So dahil siguro sa isa lang yung coil na gumagana. So ayan. Ito troubleshoot ko yung isang coil dun kung bakit ayaw siya, wala siyang kuryente. Tayo pa mag-troubleshoot dun sa ignition, dito muna tayo. I-scan natin kung ano yung nagiging error niya. Subukan ko nga kung paano rin ulit. So ayan guys, may error siya. Hindi nawawala yung error. Dapat pag andar mawala yan, yung check engine yan mawala yan pag na-andar na. So ibig sabihin meron siyang error. So yun yung i-scan ko para makita ko kung ano yung error niya. Tapos yung ignition coil niya i-test ko na kung bakit siya may problema. So scan natin. On switch. Yan. Diagnosis. So ito subukan natin sa Kawasaki kung gagana ba. Kasi ano to Roser Inis 160. Subukan lang natin sa Kawasaki kasi yung Kawasaki yung distributor nito. Punta tayo sa red fault code. So current, punta tayo sa current. So ayan. So dami. Crankshaft position sensor A malfunction. P0035. Engine detection lamp o MIL circuit abnormal.
So sa MIL, malfunction indicator lamp. Side bracket switch, switching circuit failure, side bracket. So yun, system voltage high. Mayroon siyang system voltage low. Vehicle speed sensor range function is not normal. So dami. So manifold absolute pressure barometric. Nagka-problema sa map. So yan. Subukan natin i-delete. Punta tayo sa pending codes. No pending codes. Erase. Subukan natin i-delete. I-erase. So read full code. So wala na. Pending codes. Wala na. Tapos subukan natin pandarin. Tingnan natin yung live data. Current fault code. Balik natin. Wala na. So punta tayo sa live data. Tapos pandarin. Tingnan natin yung map kasi kanina nag-error yung map. Tingnan natin sa map. So yan, hindi na siya namamatay dahil na-delete na yung mga error niya. Tapos tingnan nyo, nawala na yung check engine. Itong ignition coil halatang pinakialaman na. So yung ground niya, ayan o. Ganyan na yung itsura niya, hindi katulad dito sa kabila. So ito yung ground ng kabila. So ito yung dito yung may spark. So yan. So dito halatang pinakialaman na. So nakuha na nila to na wala tong spark dito kaya pinakialaman. Tapos dito binalatan. Yan. Yan o. Ito yung isa may ano pa. Binalatan din dito. So itong dalawang wire na to sa sakit. Yung isa nito pag unang susi magkakaroon ng positive ito. Ito may orange na lining na white. So mag-isa lang sila papunta doon sa kabilang ignition coil. Tapos itong isa tatakbo to ng ECU. Ito yung signal. Magsisignal galing sa ECU. So ito yung ngayon yung problema. Itong ignition coil tinest ko na to, okay naman. So ganito ko siya tinest. Setting sa ohms. So ayan, naka mega ohms yung display niya. So dito dapat may resistance to. Mababa yung resistance dito. Dito na natin lagay.
So ito yung dalawang terminal ng socket. So ayan. Nag-reading siya ng 2.4 ohms. So goods. Tapos dito sa high tension wire papunta dito sa dalawang terminal na socket ng ignition coil, dapat pareho sila ng reading 13.42. Ilipat ko dito sa kabila, dapat ganun din. So ayan, 13.42. So walang problema yung ignition coil. So i-trace ko kung sa wires ba yung problema or yung ECU mismo ayaw magbato ng signal. So yun yung i-trace ko. So ayan guys, may kuryente na to dito. So kanina, ito yung unang tinest ko kung nag-spark ba siya. So ngayon, mayroon na siyang spark. So ulitin ko, dito yung inuna kong pag-test. Kasi yung kanan na ignition coil hindi siya mag-spark kapag nakatanggal doon sa kaliwa. So ngayon, i-test ko na siya. Papakita ko na may kuryente na siya. Pero kanina, ulitin ko, ito yung inunang tinest ko. So wala talaga siyang spark kanina. So ngayon, ayan, mag-i-spark na siya. Yan, kita? Yan, mayroong spark. So, goods na to. Yon, may spark na. Tapos papaandarin natin. So ngayon, okay na yung idle niya o yung minor niya. Hindi katulad kanina nung pinaandar ko siya, madaling mamatay. Ayan. Yeah. Andar. Ayan. Yan yung andar niya. Yan yung minor niya. Yan, walang palya. Yan, tapos babalik yung minor niya. So hindi katulad kanina, namamatay agad. Wala sa tama yung idle niya o yung minor niya. So ayan, goods na to. Tapos yung ano na lang, gasket cover sa cylinder head na lang kasi may tagas yung cylinder head cover. Yun na lang. So yun yung mga naging issue nito kung bakit dumaan na to sa ibang mga shop or mekaniko. Yung pinakaunang napansin ko agad, ayaw gumana electric starter at hirap i-kick. So ayan, goods na. Goods. Kanina yung engine speed niya or yung RPM niya, yung pinaka-minor niya is naglalaro siya ng 1415, minsan pumapatak ng 13. So ngayon, dahil okay na yung kanan na ignition coil, gumagana na. So ayan, 1415 na lang siya. Yung engine RPM niya na naka-idle lang. So ayan, 1415. So kanina pumapatak pa yan ng 131415. So kayo ngayon 1415 na lang.
Yan. Okay. Goods. Aming sakit nito. Kanina habang umaandar, may nakita ko dito lumalabas yung icon ng battery. Itong icon na to lumalabas. So ayan, habang kanina yung umaandar. Subukan natin paandarin. So kanina kahit umaandar, lumabas talaga yan. So dapat mamamatay siya kasi magcha-charging. So ayan, sinalangan ko na ng battery charger. Battery tester. So ayan o, yung state of charging niya is 6%. So bumaba. Tapos yung amperahe niya bumaba. Kanina mataas to. Tapos yung voltahe niya kanina mataas to. Ngayon bumaba. So ayan, i-proceed natin to. Start engine. Yan. Charging low. 12.16, 12.40 pag unloaded. So mahina yung charging. So ayan o, nakalabas yung logo ng battery. So may problema sa charging. Pero kanina tinest ko na tong stator nya. Goods naman yung stator. Yung stator coil, okay. So possible yung problema nito ay ito. So iti-test ko pa to. Okay na sana yung andar niya, pero doon naman sa charging may problema. So ayan, akala ko goods na. Ganyan pa pala. So pahirapan to. Kailangan pa mag-order nito online. Or may mga genuine naman sa online. Guys, nakakabit na yung bagong regulator. Ito yung luma. So ulitin ko guys. So ang motor na to ay maraming issue. Ayaw umandar. Tapos daming error codes. So ang ipapakita ko ngayon kung paano ko siya dindiagnose na sira yung regulator. So ito na yung bago. So tingnan natin kung magpa-function na yung charging. So gamit ako nito. Ito yung papatunay natin na yung diagnose ko is kung tama ba talaga. Ingay ng aso. So yan.
So ayan guys, chinarge ko kasi to sa battery charger. So yan yung result niya. So dapat pag proceed natin, pag start engine natin, didiretso yan. Start engine. Yan, RPM detected na. So may na-detect na siya ng charging. Ayan, cranking normal. Proceed. Charging test. Ayan, enter RPM to increase RPM to 2,500. Ayan, may charging na siya. So, yan, goods. Hindi tayo nagkamali sa diagnose. So ngayon, charging normal na. Ayan, klarong-klaro. Goods na to.